And we are back. Thank you for staying with us. Nag-coffee break lang po kami. Yan, endorsing McCafe. So, once again, welcome to Pilgrim Talks. Ayan, balikan po natin yung mga katanungan po natin, Ma'am Sir Pastor, no? So, question po natin, di ba, sa bawat gawain po ng Panginoon, syempre, nandyan po yung mga pagsubok. So, sa tingin nyo, Ma'am Pastor, ano po yung hindi nyo manimutan or yung isa sa pinakamabigat na naranasan nyo po sa gawain? Okay, ang pinaka sa part ko, no, since na yun na nga, bali, ang adjustment time, adjustment period, and especially doon sa pag-aaral ng aking mga anak. So, dahil sa vegan sila nag-aral, so ang sa akin na lang is to pray for their safety. Dahil 3 sila ang bumabiyahe papuntang school na motor ang kanilang gamit. At ang panganay, si Pastor Jeter or si Jeter ang driver nila ni Pastor Jai at saka ni Javan. So, risky ang buhay ng 3 kong mga anak. So, it was then that my faith was, I have to be strong in trusting the Lord for God's protection for them. Sa inyo po, Pastor, ano po ang pinakamabigat na pagsubok? Ang pinakamabigat na pagsubok, yung language. Language. Kano language. Tama naman. But it was not an hindrance in preaching the gospel. I preached boldly in Tagalog, English, but ang Panginoon nagbigay ng result. And amen. Ito po ang naging resulta. Yung mga Tagalog speakers na pumunta dito sa Iloco ay lumaki ang gawain, mas malaki pa ang gawain kaysa sa mga ibang Iloco churches. So, ang tawag po diyan ay biyaya ng Panginoon. Yan. Sa kabila ng mga pagsubok, ito pong tanong ko ay para kayo. Papaano nyo po nagawa na kaya na i-take o pasanin ito? Ano pa rin, sa biyaya pa rin ng Panginoon. Kaya continuous lang ang panalig sa promises ng Panginoon. Dahil nga, alam ko na ang Panginoon ang nagdala sa amin dito, ang Panginoon ang mag-bless, ang Panginoon ang mag-iingat. Kaya, hindi rin naman bumigo ang Panginoon. And He has already proven His faithfulness and goodness sa aming buhay, mag-asawa, sa aking mga anak. So God has been blessing us in so many ways. At especially din, ang mga workers na nakasama namin na they've been an encouragement to us. Kaya yung mga pagsubok na yan, kumbaga sama-sama namin yung kailangan paglabanan. Rin, challenge sa ministry. Especially sa need. Yun talaga ang dahil araw-araw na pangangailangan, araw-araw may gastusin, pero we did not know where to get the amount that was needed. Kaya yun ang doon. Ang susunod ko po na tanong ay directed to Pastor Peter. Kung makakausap niyo po ang Pilgrim Bible Baptist Church, kung ito sana ay isang tao, ano po ang gusto niyo sabihin sa kanya ngayon, sa estado niya ngayon? Well, ibalikan pa rin ang mandato ng Panginoon. Actually, the best thing in the ministry when you started from the beginning. Kasi iba talaga ang feeling, iba ang experience na you establish a work by your own beginning. Iba rin yung itinuloy mo ang work na hindi ikaw ang nagsimula. So mas maganda talaga ang Panginoon, ang plano ng Panginoon sa church niya is to plant churches. Kaya yun ang kailangan. Ayan, so sabi mo po kanina, Pastor, di ba? You started here, Narvacan. Yes. And then naririnig ko po, Pastor, na ilang beses daw po kayo lumipat. So, ilang beses nga po ba marami na. Sa Cebu, we started 2 churches, pioneering after we got married. And that churches na pioneer namin, they are established and have their own property. So kami talaga nag-pioneer. Yung isa,
nag-start kami sa inupahan naming bahay sa aming pag-start ng aming marriage. Yung isa na malaki ngayon sa Cebu, sinimula ko yun na umaakit ako ng puno para maglagay ng tulda. Ngayon, big building. Talagang that is the reality. So, speaking of those growth and success, ang beginning talaga ang doon. Mahirap talaga po. Dapat ma-recognize yung beginning. Huwag mong ipagmalaki ang gawain na hindi ikaw nagpakahirap. So dito po sa Narvacan, Pastor, ilang beses po kayo lumipat? Mula sa Barangay Solvic, lumipat kami dyan sa highway. Sa barangay, but in Barangay Solvic, mayroong church na naitayo. So I always stood up on the side of God kasi ang gawain ng Panginoon, it must be continuous in the pattern of God, not in the pattern of man. Kasi karamihan ang gawain ng Panginoon, ito ay kinokontrol ng tao. It must God. So, iniwan namin ang church building. We walk out from the church building. We go to another place within the barangay in which may ginamit ang Panginoon na nagmagandang loob sa amin na in-accommodate kami to continue the work. And I stood up and my family, the workers, sumunod sila sa akin and all the members sumunod sa akin because I stood up for the Lord. Regardless na walang building, walang support, and the Lord bless the ministry. Nasambit niyo po, Pastor, walang building, walang support, tapos hindi kayo taga rito. So, paano po kayo nabuhay in that time? Oh yeah, na-experience namin for the first time maggapas ng palay. Tapos First time, Pastor. for the first time Yeah. sa entire ministry namin. Dito kami nakaranas na maggapas ng palay, mag-harvest ng mais, and then all kinds of pwedeng makain, kinain namin dito. Even yung patula na ligaw. Patulang aso kasi. Patulang aso yun. Nailuto yun dahil walang iba. Mapait yun, Pastor. Yeah, hindi namin nakain dahil mapait. Kasing pait ng love life niyo. So, balita ko rin po, parang inadobo yun rin daw po yung, yung papaya. Lahat. Adobo. Papaya, Sinigang. Sabi nga nila partner, yung slice ng kanilang meatloaf kapag tinutok mo sa ilaw, kita na yung kabilang side. Kasi yung Kasi- maliit na meatloaf na yan, kailangan mahati sa 10. Kailangan 10. fair. workers. Sampo kami lahat. Sampo kami lahat. I-slice mo sa 10. Tapos yung Lucky Me na noodles, kailangan ang sabaw doon, mga 5 cup. Sa 2 noodles yan, kailangan mapagkasya. Sa 10. So, it was a good story na the ministry, it is not always bed and roses. You start sacrifice, you then continue sacrifice until the Lord will bless the ministry, still sacrifice. Hindi matapos-tapos ang sacrifice kasi yung pag-ibig ni Kristo is always sacrifice. And look at us now, ang sacrifice ng mula pa sa mga nagsimula, sa inyo po, Pastor and Ma'am, at sa mga workers pa na mula noon hanggang ngayon ay tinake over na ng mga nakasama nyo rin sa simula. Yung sacrifice ay hindi po naging walang kabuluhan. Excuse me, the word take over is not the right word to say. I installed Pastor Ronald to stood up the ministry. He did not take over. Kasi Thank you pag for take over, the parang kwan yun. Parang usurping yun. So it is God's leading to me to lead the church under the leadership Pastor Ronald. And Even though na ayaw niya. since that time, Pastor, what do you think? Do you have no regrets? No regret. Bakit? Because it is God's word. It is not my word. Kaya yan ang panuntunan ko sa buhay. Sa ministry, I do not own this is my word. It is God's word. Kaya lahat ng words, akin ang binibigay sa kung sino ang karapat-dapat.
because it is not mine. Ayun. Amen po on that, Pastor. Kasi, partner, ma'am, and Pastor, may mga nag-start po ng, may mga nag-start po ng gawain. And then, marami sa kanila is hindi po nila pinagkakatiwala. Yeah. Kasi takot sila na baka, Kasi nga, sinasarili nila nga. Ako, nakasasabi ko kanina, I did not preach for 2 months. Because that is one way na binigay ng Panginoon ng wisdom para yung mga men magkuha sila, magbibilang, mag-step up. And praise God, nagawa nila kahit ayaw nila. Actual training, Pastor, on OJT. On the job training. ayun, yun po yung kagandahan pag talagang may trinitrain po, no, para sila rin po ay nag-i-spread out. Yan. Para mas marami pa po yung mga taong Oh, yeah. makakakilala sa And the work will span. Yan. So, thank you so much for being with us this evening, Ma'am Eva and Pastor Peter. Maraming salamat po sa lahat ng mga tagapanood namin. Let us wrap it up. And my final question is, ano po ang karanasan na hindi nyo malilimutan, Ma'am Eva, dito sa Narvacan, Ilocos Sur at sa gawain ng Panginoon dito? Okay, ang sa akin na talagang bilang isang ina, dahil nga ang aking mga anak ay bago kami pumunta rito, they have their own room, no? And yet, nung nandito, since na marami sila, 5 yata sila sa isang kwarto, until such time na may couple, buntis ang misis, na sila na yun ang nag-occupy sa kwarto na yun, at silang 5, nakahilera na doon sa van. Yun na ang kanilang naging tulugan. So in my part, talagang naano ako. Tapos kinabukasan, papasok sila sa school. Babiyahe ng ganoon kalayo kasi sa Bigan nga sila nag-aaral. So yun ang napakabigat sa part ko na ganoon na ang kanilang magdamag na sitwasyon, maaring maraming lamok doon or pero ganoon pa man, salamat sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon na ang stage na yun until such time na ang may kapitbahay na na-touch doon na nag-offer ng bahay na matutuluyan ang mga worker. So, yan ang pagkilos ng Panginoon, paano siya nag-provide. And then sa inyo po, Pastor, Marami. Unang-una, ang unforgettable experience dito, yung mga convert, yung mga nag-respond sa gospel. And until now, nandiyan pa sila. That is the most memorable, happiest moment sa nagpapayuner sa gawa. Kaya ako, I'm so happy, we are so happy with the family, Ma'am Eva, my wife, dahil they are still recognizing our sacrifice from the very start. So yan ang, but the rest is common, pero yung mga convert ng Panginoon. yun po talaga yung kagalakan po ng mga pastor, no? Yeah. Yung mga converted po talaga. My joy and my crown, sabi nga ni Apostol Pablo. Amen. Yan. So, once again, maraming salamat po sa inyong time, Ma'am Eva and Pastor Peter. Napakaigli po. Sana ay may part 3. Ang part 1 po ay kina Pastor Nal and Ma'am Lois, part 2 po sa inyo. Sana ay mayroon pang part 3 dahil hindi sapat ang napakaigling pagkakataon upang malaman natin lahat ng gusto nating malaman. And bago po kami magpaalam, ano po ang final message na gusto nyo pong iiwanan sa ating mga tagapanood? Unahin ko po si Pastor. Well, una sa lahat, it is God's grace na until now, na nakakatayo pa, patuloy sa ministry. Until now, we are still starting the work, kahit may edad na, kahit physically may nararamdaman. Yan ang gusto kong encourage sa bawat nanonood na mga Kristiyano, mga members sa church. Kailangan patuloy kayo mag-pray at sundin ang kalooban ng Panginoon. And sa inyo po naman, Ma'am Eva, what is your message or encouragement po sa mga members? Sa mga members po ng Pilgrim Bible Baptist?
Okay, thank you. So, ang sa akin is in 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and immovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain. And God has been proven true doon sa kanya talagang mga promises na especially, yun lang talaga ang prayer ko na for those people that will reach out na sila ay magpapatuloy, masumpungan na sa gawain, at nandoon ang kanilang pag-ibig, pagmamahal sa manggagawa at saka sa iglesia. So, thank you so much. At ang blessing ko din, no, na kung saan ay ang church na ito ay o bawat isa, lalo na sa leadership ni Pastor Ronald, ni Ma'am Joyce, na nandoon na hindi nila kami nakakalimutan. Then from time to time ay nandito kami. So, malaking encouragement yan. Kaya I just pray na ang gawain ay especially for those of you that were trained, no, na will take courage to start a work. Dahil kami ay nasa edad na, so the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. So, yun ang aking prayer na magiging missionary-minded kayo, then sending missionaries to fields. Dahil ang challenge sa atin ay, ye shall be witnesses, both, no, in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and to the uttermost part of the earth. So, since now you are already 27, how many years? 19. Ha? Turning 19 Turning is 19 October. years. As So, church, I just hope na that goal, as much as possible, one missionary a year. Kasi yun dapat ang projection na mayroon. To Kasi reach out. kami ngayon sa Antipolo, Lord willing this year, makapag-start kami ng panibagong work. So, isa yan sa point. That's why nasa area kami, nasa feeding program kami, dahil ang goal is to start another church. Kaya lahat ng finances na available galing sa tao in the partnership ay para doon masisimulan ang another church na ma-establish. Lord willing this year. With the grace of God. Kaya iyan ang aking prayer dito sa Pilgrim, since na marami na ang membership dito, maraming young people. As much as possible, ang mandato ng Panginoon is to expand, enlarge thy cause. Ang enlargement sa cause from the Old Testament is to bring the work sa field. Kaya nga, Jesus Christ was moved with compassion when he saw the people scattered abroad. That's why he was praying that God will provide a laborer, because the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. So maraming salamat sa opportunity na through this interview, this episodes of the Pilgrim Talks, ay sana hindi lang ito for fun of watching this interview and listening, na sana hindi lang ito na isa sa mga ginagawa ng Pilgrim. Pero the best, the cream of the crop is what matter to the Lord is reaching souls. Amen. Kami po ang lubos na nagpapasalamat sa inyo pong time. We have learned so much in so little time. Yan. So, it is our pleasure and our privilege to have you with us this evening hanggang sa uulitin. Thank you for being with us. I am Ronald Gamboa. And I am Rizal Concordia. Authentic voices, meaningful conversations. Together, we share stories that inspire and lessons that last. Because real lives bring real lessons. This is Pilgrim Talk.